So, hi guys! For today's video, tuturuan ko kayo ng 4 types ng pagpo-fold na makagawa ng bouquet. So, as you can see, ito yung flower natin. Then, para makabuo tayo ng bouquet, kailangan natin ng flower, yung pinakantali natin, tapos yung rubber band and scissors. So, syempre, yung ating pinakang paper. So, let's start! So, bago tayo magsimula guys, kailangan yung flower natin is mapulpak. Parang yung kailangan magkasama-sama siya para hindi siya magulo pag ina-arrange na natin. So, sa pagtatali natin ito, kailangan na natin gamitin yung rubber band. Kahit anong rubber band guys, pero mas prepared ako kung color green para malapit siya dun sa kulay ng stem natin. So, ganyan. Tatali mo lang siya hanggang sa mawala na yung pinakang rubber band. Diba kasi pag nagtatali tayo, nakikita nyo is parang may natitira siyang nakalawit. So, kailangan mawala yung excess na yun. That yung hapit na hapit talaga siya. Like, eto, tinan nyo. Inikot ko pa siya ng huling ikot para wala siyang nakasabit. So, pag settle na kayo at gusto nyo maayos na siya, so, okay na yan. Ay, sorry. Masyado siyang malikot. So, ayan na yung flower natin. Next, ang gagawin na natin is, i-measure muna natin siya kung mataas ba o mababa. So, first, kailangan natin i-fold like this. Fold natin siya ng ganyan. Then, yung kabilang side, medyo i-measure nyo muna siya kasi nga, i-measure nyo siya dun sa haba ng magiging flower natin. Or if ever, iusod nyo pa siya. O kasi inusod ko pa siya dyan kasi parang yung paper natin is hindi pa siya ka-measure ng flower. So, kailangan talaga, most importantly, ka-measure siya ng flower natin. So, ayan, pinold ko na siya. Tapos, next, ipafold natin yung kabila. So, ayan, na-fold na natin siya, guys. So, easy lang niya talaga. So, ayan guys, bago natin siya itali, medyo iipit natin yung ilalim niya kasi doon natin lalagay yung pinakang ribbon natin. So, bago natin siya itali, check nyo muna yung mga side niya. If ever na hindi siya maayos, yan, maayos nyo pa bago nyo siya matali. Ang ginagamit kong tali guys, yung pinakang ribbon ko is ito, yung abaka, yung matigas na ginagamit pagka gumagawa ng mga giveaway, ganon, kasi para siyang static. Parang siya, maganda siyang tignan, ganun. Tsaka mas malakas yung kapit pag tinali mo siya, hindi siya dudulas-dulas. Yan. So, ribbon na natin siya. Isang ribbon lang para sa gagawin natin ngayon. Yan. So, ito yung pinaka-simple natin gawa, guys, kasi pinold lang natin siya. Yan. Tapos parang cover lang yung ilalim. Kita lang yung ibabaw. So, cute lang talaga siya. Diba, guys? Ang dali lang. So, guys, ito pa rin yung paper natin. Ito yung flower natin. So, sa pangalawa, guys, sa second type, ito yung flower natin. So, set aside muna natin siya. Or pwede naman na isama na agad natin siya dito sa paper kasi parang i-measure natin yung side niya. Yan, ganyan. Iba-fold natin doon sa laki niya. Medyo measure lang kayo guys, tansya lang para sa kung sa tingin nyo okay na yung haba niya, ganyan. Oops, yung pusa ako nakikisali. So, ito nga yung flower natin. Yan, measure natin dyan. Tapos medyo i-fold natin yung gilid. Yan, yung parang ipapatong fold lang, ganyan. Yan, iipitin lang natin siyang ganyan. Pero dahan-dahan lang guys para hindi siya masira. Ayan, nakita nyo naman, meron pa rin siyang pattern ng fold. Yan, medyo straight lang natin yung ilalim. Yung pusa ko nilalaro yung ribbon natin. Yan, nakita nyo? Yan, sorry, nakikiepal yung pusa ko. Alam nyo naman yung mga cats. So, tatali na natin siya guys. Ito.
yung tali, kinuha ng pusa ko. Ang kulit-kulit. So, medyo ipaplat nyo muna yung ilalim niya para pag itatali natin siya is hindi siya ganun kalubo. So, ayan. Ito naman, ang style naman nito guys, kita yung pinakang leaves niya. Parang, ano siya, mas expose siya dito. Yan. Tali lang natin, 2 ikot. Then, yan. Magre-ribbon na tayo dito. Isang ribbon lang ulit. So, ayan, pinaplat ko lang yung ilalim para hindi tayo mahirapan mag-ribbon. Ayan, nire-ribbon ko lang. Yan. Ang ganda niya guys kasi kita yung pinakang dahon niya. So, ayan siya. Ito yung pangalawa nating type. Kung gusto nyo, yung kita yung pinakang stem niya, tsaka yung flower, maiging na ganito yung gawin nyo. Fold nyo lang yung gilid, yan, ina-ice ko lang siya para mas straight. Yan, so dali lang. Tapos ayun na naman yung pusa ko. Nakiki-apple na naman siya. Ito na yung pangatlo natin guys. Yan, pangatlo natin. So gamit pa na natin yung flower natin, yung tali, and then yung paper. Dito naman guys, medyo tinabi ko yung paper yan. Minimeasure ko yung flower natin, then i-fold lang natin yung ilalim. Nakita nyo parang pa-diamond yung paper natin, tapos fold lang yung side. Yan, inangat ko, tapos bago yung pangalawang side. Angat. Then, yan, inangat ko yung una, tapos yan, dinigit ko na yung isang gilid niya. Tapos yan. Ganyan lang siya ka-simple guys. Medyo igigit na nyo lang yung flower. Then, i-fold nyo lang yung ilalim. Then, ibukan nyo yung mga parang mga gilid-gilid niya. Yan. Dito naman guys, mas maganda din siya kasi meron siyang mga border sa taas, sa gilid. Kita yung leaves, yung stem. Then, yung sa handle niya is easy lang siyang hawakan. Hindi siya malalaglag yung yung mga flower kasi hindi naman nakalabas yung stem sa ilalim. So, ayan, tinali lang ulit natin. Then, yung ribbon. At para sa akin guys, sa mga ginawa natin nung una, pangalawa, ito yung pinakang madali lang kasi fold and slide, side lang. So, ayan, ito yung flower natin. Medyo ginigitna ko lang siya bago natin siya maging finished product. So, yan. So, guys, ito na yung ating flower ulit. Yung paper. So, pang-apat na to guys. Pa 4 types natin. So, yung flower natin, and yung paper, alagay lang natin siya sa gitna. Parang igigitna lang natin yung flower. Yan. Kukunin natin sa ilalim. Then, papantay-pantay lang natin siyang ganyan para lalagyan natin siya ng style. So, ayan. Medyo iaangat mo siya ng ganyan. Mukha siyang madali guys, pero mahirap to. Ito yung style na mahirap kasi i-maintain mo dapat maayos yung mga gilid niya, ganyan, para may style pa rin siya. So, bago mo siya itali, kailangan talaga maayos muna siya para hindi ka pa ulit-ulit ng pagre-ribbon. So, ayan, ipapantay mo pa siyang ganyan, iipitin mo yung ilalim bago mo siya itali. So, kailangan talaga medyo nakabuka, na straight yung gilid, ganun. Mas mahihirapan ka dito kung hindi mo maayos yung pagkahawak mo sa ilalim. Tapos, syempre, itatali mo pa siya. Ganyan, pwede pa siyang mabuka. So, sa pagtatali guys, dahan-dahan lang para hindi siya ganun kabuka sa taas. So, kung gusto niya naman mabuka siya, banatin niyo siyang banat na banat. So, yung akin, medyo binanat ko siya para medyo may pagbuka yung taas. So, maganda siya kapag bibigay niyo na siya. So, for picture din, maganda siya kasi meron siyang mga border sa side yan. Medyo inaayos ko pala siyang ganyan. So, yan na siya.
So guys, para naman sa pinakang huling-huli natin, so for the card types natin, yung flower pa rin natin. So ito yung paper natin, medyo lukot-lukot na siya kasi gamit na siya, pero ito pa rin yung gagamitin natin. So una, ipo-fold nyo lang siyang ganyan. Yan. Then yung other side, medyo konti lang na fold. And yung kabila, i-average nyo lang siya guys para pantay pag tinali na natin siya mamaya. So, ito yung flower natin. I-measure nyo lang. Huwag siya masyadong mataas. Huwag masyadong mababa. So, fold. Parang yung fold lang kanina. Gaya sa ilalim yung kamay. Yan, fold. Yan, ganyan. Pagsasapinin nyo lang siya. Then, ayusin nyo lang siya bago nyo siya ipitin sa ilalim. Kasi nga sabi ko, diba, pag masyado siyang ipit sa ilalim, bubuka yung mga paper natin sa taas. So, yan. Tatali na natin siya. Pag sa tingin nyo okay na siya, pwede nyo na siya itali. So, para sa akin guys, okay na yan. Tinali ko siya, 2 ikot bago natin siya yung first knot and then yung ribbon natin. So, ayan, inayos ko lang yung ilalim para naman medyo masarado yung sa stem sa ilalim. Para sa akin, oopsie, medyo dumula siya guys. So, para sa akin guys, ito yung pinakang favorite ko sa mga types na ginawa natin ngayon kasi parang sa kanya lahat, tinan nyo. May pa-close ng konti sa taas pero kita pa rin yung leaves and stem. May mga border siya sa side, kita yung ilalim na may konting fold para hindi pa rin siya malaglag. So yan, ang cute lang niya guys. Thank you for watching!